Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kaigsuunan ko sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito na naman si King Prince para sa Travel 369, ang malupit na YouTube channel na unti-unti na nagkakaroon ng followers. Dumadami po ang ating followers mga kaibigan. Ang ating pong YouTube channel ay tungkol sa travel, sa pagkain, nangyayari sa ating kapaligiran, pati sa ating politika, sa ating gobyerno ay tinatalakay po natin. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa hearing ni Tatay Digong, no? Ang ating mahal na dating presidenteng Tatay Digong Duterte. Kamakailan lang pumunta siya sa Senate para imbestigahan ko, no, o karoon ng hearing. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa galang na pinakita ng ating mga magigiting na senador na sila Senador Coco Pimentel, sila Jingo Estrada, sila General Bato, sino pa yung mga magagalang natin na mga senador. Of course, dito ako na bad trip kay Senator Risa Hontiveros. Kasi yun bang yung alam mo ba itong si Risa Hontiveros? Hindi ko alam kung Kristiyano ito, ano ba ito? Irehis ba ito? Ano ba pinag-aralan nito? Kung UP graduate ito? Walang good manners and right conduct, mga kaibigan. Parang alam mo, respeto sa isang presidente, dating presidente. Pati nga yung mga hearing niya dati kay Pastor Kibuloy, at tinatawag lang niyang Kibuloy, walang, kung sa Bisaya ba, walay batasan maning bayana ba? Hindi marunong gumalang. Alam mo, ang pare, ang engineer, kahit nasabihin mo nakasala o no, they still deserve to be called kung ano yung kanilang profesyon. Aba, pastor ka, o pare ka, father ka, o kung engineer ka, engineer ka. Lalo na pag ikaw ay dating presidente, tapos parang hindi ka ginagalang. Para, walay batasan gining bayanan eh. Bisaya yata ito, Ilongga ba to, ano ba to? Wala siyang galang. So nakita mo nung tinanong siya si Tatay Digong ni Risa Hontiveros kung siya ba'y nag-uutos na pumatay itong mga pulis sa mga adik. Doon siya na butata o natameme, no, sinabi ni Tatay Digong na, at saka pinangaralan pa siya, sabi ni Tatay Digong na, ikaw Risa, anong alam mo, ano ba experience mo? Ako galing, naging mayor ako, naging prosecutor, hanggang sa naging presidente. Alam ko ang nangyayari at alam ko paano i-handle ang isang bagay. Prosecutor ako, day. Mayor din ako, naging presidente pa. Ikaw, ano bang ginawa nitong Risa Hontiveros? Puro panggigisa sa mga personalidad sa tao, ating kababayan. Ginigisa. Tanungin ko nga itong si Risa, ano bang ginawa nito sa Senado? At lagi nagmamalinis. Ewan ko lang kung gaano kalinis itong babaeng to. Ikaw ba, day? Unsa man mo, day? Malimpyo ba ka, day? Bakit nga na imong ginahimo lagi? Bakit hindi ka na lang gumawa ng batas na para maibaba yung presyo ng bigas? Sinabi ni Tatay Digong na itong mga ito, mga PMAR to, no, na nasa Police Academy itong mga ito. Mga matatalinong tao to, hindi naman to makapasok sa academy kung hindi matalino. At alam nila ang batas o konstitusyon, kung ano yung legal o hindi. Kahit nauutusan ko yung mga yan, hindi rin naman ako susundin dyan kasi nga, hindi naman yan batas. Hindi yan legit. At saka yung nangyari doon sa Davao ba yun, na yung batang 3 years old ay na-rape at pinatay. At sinabi niya na patayin yung may sala o may sala rin. Out of galit ba? Kahit tungod sa kasuko, nasabi niya yun, pero hindi naman pinatay. Nakulong yung yata yung salarin. So ito si Hontiveros, halata talagang dinidiin itong mga Duterte kasi alam nila na pagdating ng 2028, talagang landslide itong mga Duterte na to sa presidential or vice presidential, kung ano man ang plano ng mga Duterte. So tingnan mo ha, wala siyang galang ito si Hontiveros. Pero si Senator Coco, believe ako. Ito si Jingo Estrada,
ginalang nila bilang dating presidente. Ito si ano, walang galang eh, maldita ba? Hindi natin alam kung gaano ba talaga kalinis to. Kaya, ang nangyari, sabi pa nga ni Tatay Digong, tapusin na natin to. At sabi pa niya na nanunuhol daw, sabi ni Risa. Sabi ni Tatay Digong, bakit ko susuhulan? Trabaho nila, kung may pera madiibulsa ko na lang. Trabaho nila, hindi na kailangang suhulan. At saka hindi totoo yung inuutusan ko silang pumatay. Meron silang may batas para dyan. At saka pag nanlaban, alangan naman ikaw unahin na mapatay ng kriminal, kaya unahan mo na. So hindi ba nila nakita ang pagmamalasakit ng ating dating presidente Tatay Digong? Sabi nga niya, kayo sa human rights, ako sa human lives. Na ano nyo ako sa nung human rights? Yung human lives. Yung criminal, yung addict. Kanina nga, nakinig ako sa sinabi ni Tony Sal Panelo na, at saka yung sa isang TV commentator, no? Na marami daw mga pamilya na natuwa dahil noong panahon ni Tatay Digong talagang nabawasan na ako mismo din sa Pasay City, dati mga maraming ano diyan, yung mga hold-upper, mga snatcher. Noong panahon ni Tatay Digong nalinis. Wala na snatcher, wala hold-upper kasi nga nawala na yung mga hadik eh. Takot sila nung panahon ni Digong. Pero ngayon, tingnan mo, yung isang parent ko, nung kailan lang umupo si BBM, na ano siya, na riding in tandem. Sa panahon ni Tatay Digong, walang ganong incident. Although meron naman, pero bihira yung ganong incident. Kaya yung nasa hearing na si Tatay Digong, napahiya talaga si Hontiveros kasi halata bang yung gusto na lang nilang siraan si Tatay Digong. At akala siguro nila na matanda na si Tatay Digong dahil mag-80 na yata next year. So nakita mo yung talas ng utak ni Tatay Digong, magaling si Tatay Digong, maayos pa, hindi siya giango-ango ba, o sa Bisaya pa, hindi mo siya giango-ango, napakatalino pa rin niya sumagot. At diretso talaga pag sumagot, nagmumura siya dahil alam mo naman si Tatay Digong, nagmumura yan. Nakita niyo mga kapatid kung gaano siya sumagot at ang malasakit daw niya sa ating bansa. Ngayon, bumabalik ang mga adik, bumabalik ng mga masasamang loob. Kaya tuloy napahiya si Risa Hontiveros doon sa sa Senate hearing. At ito naman si Dilima, umeksena naman na totoong may DDS o Davao Death Squad. At in-explain nga ni Senator Bato na wala namang ganun. Siguro dahil sa media, ang media ang nagpakalat niya dahil mayroon daw incident na may namatay tapos may nakalagay na Davao Death Squad. So, nagiging parang in-identify nila yon sa mga Duterte na hindi naman totoo. At hindi rin napatunayan na ni Dilima nung siya ay Secretary pa of Justice yata nung panahon ni Noynoy Aquino. Hindi na patunayan yun. Bakit tinalungkat na ulit? Di pa ulit-ulit para siyang plaka. Napahiya tuloy siya. At ay saluto yo ating mahal na former president, Tatay Digong. Bilib talaga ako sa iyo, Tatay Digong. Tama yung sinabi mo, tama yung sagot mo. Talagang bilib ako siya. Nagpalakpakan pa nga mga media, Dahil ang galing ng sagot ni Tatay Digong. Nung panahon kasi niya, bakit wala namang kumunta sa kanya, yung mga dating pumapabor sa kanya, bumalimbing na, nasa kabilang bakod na. Pero hindi pa rin sila makapurba kay Tatay Digong nung nagkaroon ng hearing nung kahapon ba, isang araw. At wala talaga, wala sila sa kalingkingan ni Tatay Digong. Imagine, mayor sa dati, naging prosecutor, naging presidente. Ito si Risa Hontiveros, Risa Hontiveros. Ano bang experience mo, Day? Ano bang ginawa mo talaga sa Senate? Ano bang batas na malaking impact sa buhay ng mga Pilipino? Okay? So siguro hanggang dito na lang. At tama yung pinatawag si Tatay Digong para malaman sa lahat, once and for all, kung ano talaga ang isasagot ni Tatay Digong at ang totoong nangyari, Wala pong suhulan, hindi po siya nagutos na patayin. Ginawa lang niya para mabawasan ang mga adik, mabawasan ang masasamang loob sa ating bansa.
pero hindi po by force na patayin o pag nakita ang adik, baril agad. Hindi po ganun, mga kaibigan. Meron po tayong proseso. Kaya yung iba namatay din, laban, ganyan. Pero wala pong direktang pinapatay ang mga adik o mga kriminal. Okay? So hanggang dito na lang, mga kapatid. Once again, I salute you, former President Tatay Digong. Napakagaling niyong sumagot. Napakatalas pa rin na inyong isipan, Tatay Digong. Kahit tumakbo ka uli presidente o vice president, iboboto kita kahit 1,000 times pa. Okay? So ito si King Prince para sa Travel 369. Mga kababayan ko, kayo na rin mag-analisa sa doon sa mga sagot o sa hearing ni Tatay Digong kung sino ang nanalo o sino ang napahiya doon sa hearing na yon. So, okay? So laging nakasubscribe, mag-share sa aking YouTube channel na Travel 369. Ito si King Prince, nagpapasalamat ng muli. God bless us all. To God be the glory. God is good.